Okay, so shall we start? Welcome po again sa Financial Literacy class for every Filipino kahit saan sa mundo. So before we start, uh, sa mga baguhan po kay Ma'am Leonor, check nyo lang po ito yung paano mag-unmute. Ito lang po. Tsaka yung paano mag-on ng audio. Okay po, so before we start, we pray first. Samahan nyo na lang po ako. Okay. The truly rich prayer. Today, I ask you to bless me, so that I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others. But because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hand. Amen. Okay, so today our topic is the secret to saving and building your future, taking control of your hard-earned money. So our main goal is changing people's lives from spenders to savers. Okay po, so para sa mga baguhan na nandito po ngayon, let me introduce myself. I'm Glenn Kagod po, or you can call me Bro Glenn for short. I'm a civil engineer in profession. At the same time, I'm a financial educator here in IMG. So I'm a part of Singapore team. So I'm also an OFW for almost since 2005. Okay, so almost 15 years now. I'm also a husband and a father. Okay, here is my family. I have 2 child, all girls. So before we start, I just want to share this quote. Sabi dyan, before you speak, listen. Before you write, think. Before you spend, earn. So before you invest, investigate. Before you criticize, you wait. And before you quit, try. Before you retire, save. Before you die, give. So napakagandang quote by William E. Ward. So, ito is related po sa topic po natin ngayong araw. Sa tanghali po na ito. So, why we are here? So, why we invite you? Because of this, we have our campaign, 30M by 30 financial literacy campaign. So, ano ba yung 30M? So, 30M is represent as a 30 million families by year 2030 that IMG is committed to educate. Okay po? So, who is IMG? What is IMG? IMG stands for International Marketing Group. So, lagi po sa mga baguhan, first impression po lagi sa amin is networking ba yan? O insurance ba yan? Or investment ba yan? So, sorry to tell po, IMG is not insurance, not networking. It's not an investment also. So, IMG is a financial educator that is dedicated to serving the financial needs of individuals and families from all walks of life. So what we do here is we want to help every families to plan for their financial future by teaching them on how to save and invest the right way. So we are the company who offer total financial solution for a total peace of mind. Our main product is financial education. So our crusade is we want to deliver the world financial wake-up call, changing people from spenders to savers. So why financial education is important? Tingnan natin dito, diba? So kasi most of Filipino
struggle financially. Why? Because of lack of financial education. Based nga dyan sa survey ng Citibank, yung financial IQ daw ng mga Pilipino is 48.9 lang out of 100. Diba? Ito pa, yung isang dahilan, 8 out of 10 OFW daw walang savings. So, 8 out of 10, imagine. So, dalawa lang yung nakapag-save. So, something wrong. So, ito pa, 44 spend more than their income. Hindi pa sumasahod, wala nang natitira. Negative pa. So, how we promote our campaign? So, we have a book. Ito po yung The Secret to Saving and Building Your Future. So, ito makikita lang po natin ito sa IMG. So, why future is important? Sabi dyan, the future belongs to those who prepare for it today. Sabi ni Maxcom X. So, that's why we have to prepare for the future. Bakit? Kasi we have a challenging future ahead of us. So, ano ba yung mga challenging future na mayroon tayo? Ito. Sana to? Uncertain labor market. Automation and powerful software continues to replace more worker. Pansin natin, kahit yung mga sa construction site, yung mga welding works na yan, ginagawa ng tao yan, mismong hard labor. Pero ngayon, puro na computerized, powerful software na, automation na. So, ito pa, low saving and high debts. So, some people forced to work beyond age 65 just to survive. Hirap mag-retire kasi ang hirap ng buhay. Ito pa, high cost of education. So, diba? May mga parents dito ngayon na attendees natin, dapat pinaghahandaan natin to. Kasi, nakita nyo mula nung nag-aaral pa tayo, compare nyo ngayon at saka noon. Diba? Ang laki ng tinaas ng tuition fee. Diba? So, without proper planning and preparation, it could hurt the younger generation. So, ngayon nga lang, hirap na tayong pag-aralin yung mga anak natin, yung mga elementary pa. 10 years from now, ano pa ang tingin natin? Pag di po natin pinaghahandaan yan. So, another challenging future to. Increase cost of living. Diba? So, people have difficulty in saving money for their needs because of what is the reason? Yan, inflation. So, every year, tumataas po yung mga bilihin natin. So, tiningnan mo dyan, diba? Inflation measures the average price change in a basket of commodities and services over time. Yung 1,000 mo noong 2006, punong-puno yung basket mo. Ngayon, yung 1,000 mo, halos wala nang laman yung basket mo. Due to inflation. So, every year, nag-aangat yung cost of living natin. Dapat pinaghahandaan natin. Okay? So, ito pa, have you ever think this word? Retirement. Sino bang dito ang sa tingin nyo hindi magre-retire? Forever magtatrabaho. Sa lahat tayo dyan papunta, retirement. So, tanong dyan, are you ready to the most expensive part and longest holiday of your life? Yung retirement. So, kakabahala ngayon, based on the survey sa Philippines, anong sabi dyan? 40% rely on their children. And 20% rely on charity. Kaya maraming street children, minsan nanlilimos na lang. And 30% daw dyan is still working. Nagtatrabaho. Kasi pag naghinto ng trabaho, wala na makain. And then 8% is rely on pension. So, maswerte yung may pension. Pero ang tanong, enough ba yung pension? Diba? In reality, kung yung parents natin, diba, nagpe-pension ngayon,
Kano yung natatanggap? Minsan kulang pa sa medical expenses. O ba? Yung mga nagpipensyon sa SSS naman, kano yung nakukuha? 3,500, 4,500. Kasya ba yun sa isang buwan na, ba? Kulang na kulang. So, out of 100, 2% lang daw yung financially independent. So, hopefully, yung 2% na yan, maging 40% na yan o magiging 50% na yan at 20 years from now. Ha? So, sana po ma-increase po natin yung 2% na yan. Okay, so that's why here in IMJ, we so-called financial check-up. Diba? Kung ikaw nagpapacheck up ka, kung may sakit ka, di ba? Nagpapacheck up tayo, minsan monthly, weekly, or yearly ba? So, dito sa IMJ, tuturuan din tayo ng financial check-up. I-check natin yung pera natin, kung mayroon ba tayong savings, di ba? How financially healthy you are. So, tanong yan, di ba? Tanong nyo na ba ito sa sarili nyo? Ang tagal ko nang nagtatrabaho. Ba? Bakit hanggang ngayon wala pa rin akong ipon? Anong problema po dyan? So, may problema. Bakit wala kayong ipon? Po, so, tanong, gusto nyo bang maging mayaman? Ba? Sinong gustong yumaman dyan? Type na dyan sa chat ba? Kung gusto nyo yumaman? Ba? Kung tanungin nyo ako, siyempre, of course, me. Ba? Me. Ako, di ba? Ikaw. So, paano yan? Ang tanong yan, how? Paano ka maging mayaman? O, paano ka maging millionaire? Simple lang. Sabi ni Robert Kiyosaki, if you want to be rich, you need to be financially literate. So, dapat, Tagalog pa daw yan, kung gusto mong yumaman, dapat maging financially literate ka. Diba? Pag-aralan natin. So, paano ba maging mayaman? Diba? Pag-aralan natin. Tanong ko sa inyo, bakit ba kayo nagtatrabaho? Diba? Ngayon? Diba? Bakit kayo nag-aaral? Nung nag-aaral kayo, trabaho kayo. Iba naman, nag-abroad. So, because of this one, diba? You have dreams in life. Diba? So, ano ba yung mga biggest dream mo sa buhay? Saman sa mga biggest dream natin, di ba? Ito, magkaroon ng bahay. Kabili ng bahay at lupa, di ba? Makatira sa beautiful house. Dream house mo, di ba? Kabili ng dream car mo. Di ba? Magkaroon ng maraming pera. Isa yan sa mga dreams natin. Iba na, travel around the world, di ba? Iba yun yung mga dreams natin eh. So, paano natin ma-achieve ang mga dreams na yan? So, maraming paraan paano ma-achieve. So, one of the way is, pag yung family mo is mayaman, of course, you can buy instantly, di ba? Pabili ka ng bahay mo, on the spot, sasakyan. Mayaman yung family. Diba? Marami kang pera. Kasi mayaman na yung family mo, may pamana sa'yo. Second one is, if we work hard for the money, di ba? Trabaho tayo, do business. Diba? Or sometimes, worst case, pangutang tayo para mabili yung bahay natin na gusto. Sasakyan. Diba? Other one is depend on luck. Diba? Manalo sa loto. Sino bang tumataya sa loto dyan? So, yan yung mga paraan, typical na paraan para maging mayaman. Pero tanong dyan, saan ka dyan ngayon? Diba? Dyan ka ba nagdidepende ka ba sa swerte? O ikaw ngayon ay nagtatrabaho to earn money para mag-achieve mo yung mga dreams mo o yung family mo is mayaman na? So I guess po, nasa gitna po tayo o pangatlo. Diba? Kasi kaya tayo nagtatrabaho kasi wala tayong pera. Diba? So today, I just want to share you the basic financial concept that you need to learn. Diba? The secret to saving and building your future. Taking control of your money. So ano ba yung mga financial concept na dapat mo matutunan? Ito. So first concept, yan, building blocks of a strong financial foundation. So pangalawa, you must understand how money works. So dapat naintindihan natin yan. Yung third, yung money talk, strategies of the wealthy.
Then yung fourth, yun yung tinatawag natin na X-curve concept. Okay? So, isa-isahin po natin yan. So, ano yung first concept? Building blocks of a strong financial foundation. So, dito po sa concept number 1, dapat mayroon tayo dyan. Dapat mayroon tayong investment. Di ba? So, equities and asset. Di ba? Pangalawa, dapat mayroon tayong emergency fund. Ano ba yung mga emergency fund? Magkano yung sa emergency fund na needs mo? So, dito po, dapat in emergency fund, kung single po kayo, dapat mayroon kayong 3 to 6 months na emergency fund. Diba? Kung married naman po kayo, dapat 6 to 12 months na emergency fund mayroon kayo. Diba? Kasi emergency do happen, diba? Like now, diba? May COVID. Ilang months na yung lockdown natin. More than 3 months na eh. Diba? So, wala tayong emergency fund. Diba? Paano na lang? Diba? Lahat ng tao nag-panic buying. Kung ikaw wala kang emergency fund, panic ka lang. So, next is eliminate debts. Diba? Dapat meron tayong debt management. Alaman natin kung ano yung mga part na dapat nating eliminate. Kasi may dalawang good debts. May dalawang debts. May good debts, tsaka may bad debts. Diba? So, dapat naiintindihan natin yung dalawang yan. Po, then next, dapat meron tayong income protection. Yan yung life insurance. Diba? So, anything happen to us, may instant money na maiiwan sa family. So, yan yung kahalagahan ng life insurance. Then yung last, dapat meron tayong healthcare, diba? Long-term and short-term healthcare. Diba? Kasi pag nagkasakit tayo, yan yung gagamitin natin. Hospital. Ano? Yan, building a solid financial block. So, dapat meron ka yan. Ang tanong ngayon yan, diba? Ito. This is the question. What is your situation right now? Ano po ba yung sitwasyon nyo? Ganito po ba? Yung investment mo is kasing laki lang ng utang mo. Yung utang mo mas malaki pa sa investment mo. Ha? May emergency fund ka na ba? Wala pa ba? Pisahan mo na yan. Income protection. May life insurance ka na ba? Ha? Healthcare. Kung nagkasakit ka, may healthcare ka na ba? Pag ganito yung sit-up mo, kunting uga lang yan, kukulaps yan. Ba? So, most people fail financially for they build a weak foundation. So, dapat to build a strong financial foundation, dapat ganito, di ba? Matibay. So, paano ba yan? Ayan, di ba? Sabi nga, when you're building a solid financial foundation, dapat nag-start ka sa healthcare. Yung long-term and short-term. Kasi like building a house, di ba? Saan ba nag-uumpisa? Foundation, di ba? Hindi man pwede mauna yung bubong. Dapat sa buhay natin, kasi yung foundation natin is yung healthcare natin. Pag nagkasakit tayo, hindi ka na makapagtrabaho. Diba? Dapat meron tayong short term tsaka long term. Okay? So, second, income protection, yung life insurance. Kasi pag nawala tayo bigla, sabi ko nga, yun ang instant money para sa family na maiwan. Then eliminate debts, emergency fund, then investment. So, may order of priority yan. So, hierarchy of building a solid financial block, dapat mag-start sa healthcare. Dapat matibay ang pundasyon. Itong dalawa, healthcare and income protection. Okay po, so later I'll elaborate further itong dalawa. Why this one is very important. Sabi pa nga ng financial guru namin dito sa IMG, you don't have the right to invest unless you are properly protected. So, protection muna bago invest. So, hope naintindihan po yon yung solid financial block. So, second concept, to understand how money works. So, dito, dapat naintindihan natin what you need to know about growing money. Okay po, so you need to grow the wealth if you increase the plus sign and reduce the
minus sign. And the plus sign must be higher than the minus sign to build wealth. So ano ba yung plus sign natin dyan? Of course, yung money, di ba? Your money, you need to increase your money and at the same time you invest. When you invest, you must know where to invest with the can create a rate of return ba, na higher doon sa inflation mo or tax mo, di ba? So when you invest, of course you need time. So kailangan itong tatlo laging magkasama yan, di ba? So when pag nag-invest ka, dapat you have to know the simple rule. Ano ba yung rule na yan? Ito, yung power of compounding interest. Diba? So, napaka-simpleng rule lang to na pinormulate. Sabi dyan, the power of compounding interest is yung number 72, divide mo lang ng interest rate. Diba? So, yan yung malalaman mo kung ilang years magdodoble yung pera mo. So, napaka-simpleng formula, di ba? 72 divide interest rate. But when we apply this one in the actual investment, for example na lang, yan, 72 divide 4. Kung mayroong 4% na company nagbibigay ng interest rate, so malalaman mo ngayon, 18 years magdodoble yung pera mo. So 72 divide 4, 18 years. So if you start age 29, nag-invest ka ng 100,000, so plus 18 years, 47 ka, magkakaroon ka ng 200,000. Yung pera mong 100, naging 200 na. So, ito naman, at age 65, plus 18 ka ulit, di ba? So, naging 400 na. So, what if may kilala ka pang company na nagbibigay ng 8% na interest rate of return, average. So, every 9 years, dodoble yung pera mo. So, kung same amount, same age, at age of 65, meron kang 1.6 million. So, manapin yung 1.6 million. Okay, so what if kung mayroon pang isang company makapagbibigay sa iyo ng 12%, diba? Same amount, nag-invest ka at the age of 29, diba? So every 6 years nagdoble yung pera mo kasi 72 divide 12%, 12 or 12 equals 6 years. So every 6 years nagdoble yung pera mo. So age 65, meron kang 6.4 million. Diba? So pag tinignan mo yan, to yung difference niyan, 4 times lang. Pero pag dito mo tinignan yan sa 12%, di ba? 16 times yung inangat ng pera mo. Kaya nga sabi nila, it is not enough to save money. We need to grow it through investment. Okay po. So, tatanungin mo ko ngayon, Bro Glenn, saan ba makita yung 12% na interest rate na yan, average? So, makikita mo yan dito, sa stock market. You can invest through direct investing sa stock market or indirect investing through mutual fund. So, ano ba yung direct investing, Brooklyn? Ito lang, parang namalingki ka, di ba, sa palengke. Pupunta ka ng palengke, yung binibinta dyan, di ba, may mga presyo. Sampo na lang natin si Apple, di ba? 30 per kilo, yan yung price niya. Kung banana, di ba, 20 per kilo yung price niya. Ano din pagka yung fish, ba, isda naman, 120 per kilo. So sa stock market, ang nakalagay lang dyan, may ibang company. Diba? Ito, mayroon kang BDO, may Metrobank, may Meralco, diba? So SM. So every company, mayroon yung allotted na price per share na sinasabi. So kung sa palengke, bumili ka ng isda, 120 per kilo, dito, for example natin, si BDO, 88 per share. Share yung binibili natin. So, you're a shareholder pag nag-invest ka sa stock market. So, dito, si Jollibee, parang 136 per share na yung price niya ngayon. So, ganon din si Globe, 2,000 plus. PLDT, nasa 1,300 per share. So, yan yung mga current price niya ngayon.
approximate. So, sa direct investing, nakikita mo yung kabuuan ng mga company na naka-registered sa Philippine Stock Exchange. Puntahan nyo lang to, yung Philippine Stock Exchange Inc. Makikita nyo lahat ng mga authorized na company na naka-register dyan sa Philippine Stock Market. Ito. So, paano pa ba yung stock market pag-invest? So, dito, you need at least minimum 10,000 pesos pag nag-i-invest ka through stock market by direct investing. So, dyan, kung 10,000 mo, pwede ka nang makabili ng, for example natin, si Jollibee, di ba? Sabi ko kanina, 136 per share. So, yung 10,000 divide 136, so makakabili ka ngayon ng 74 shares. So, yan yung share mo kay Jollibee. So, tinatawag ka ngayon, shareholder ka na. Diba? So, dito parang nagba-buy and sell ka lang sa direct stock market. Ikaw yung driver. So, bumili ka ngayon, 136. Then the next day, tumangat siya, 160 per share na siya. So, gusto mo siyang ibenta, diba? 160, times mo lang ng 74. So, yung 10,000 mo magiging 11,840 na siya. So, ito, bawasan pa ito ng mga tax kasi sa direct investing, may tax yan. Babayad tayo ng tax dyan. Yung income natin, binabawasan ng tax. So, ito, magiging around 11 something na to or 10,900 something. So, I'll show you some actual graph ng one of the stock market that I invested. Okay? Itong si Now. Si Now, it's like also PLDT and Globe or Smart, di ba? So, yan. Sampo na lang natin. Yung, if you can invest, yesterday, you invest dito, yung share value niya is 2.4. Diba? The next day, mangat siya ng 3.5. So, you increase 49.79% yung tinaas ng amount niya. Diba? So, in just one day, it increase around 50%. Diba? If you invest 100,000 kahapon, din ngayon, mangat siya, bininta mo, so kumita ka ng 50,000. So, if you invest 1 million, so kita ka ng 0.5 million, diba? So, that's how fluid yung stock market sa direct investing. So, every company lang po yan siya. But there is chance. So, dito nga, sa direct investing, mataas yung rate of return, but mataas din yung chance na bumagsak din siya ng mas malaki din. Na ganun din yung bagsak niya, 50. So, dito, kailangan mo ng pag-aralan lagi. Yan yung sinasabi nilang candlestick, relative strength index, moving average, yung mga graph na yan, diba? And many more. So, kung baguhan ka pa lang sa direct invest, sa stock market, diba? Kailangan mo pag-aralan to. Pag di mo alam, diba? Paano ka? Kailan mo bibili? Kailan ka bibili? Kailan ka bibinta? Diba? At the same time, kailangan mong i-monitor. So, yan yung sa direct investing. Okay? So, that's why if you are new in stock market, we always suggest mag-indirect investing ka muna, mutual fund. Kasi dyan, di ba? Ano ba yung benefits of investing in mutual fund? Diba? Professionally managed siya. Mayroon tayong tinatawag na fund manager dyan. Siya yung bahala. Diba? Kung kailan siya bibili, kailan siya bibenta. So, 24/7 yan siya, nagmo-monitor. Okay? So, at the same time, instant diversification, yung investment natin. Hindi lang isang company yung nabibili. Diba? So, potential high return. Diba? So, long term, dapat ang target natin. Okay? So, then, safety and transparency. So, lahat yan, makikita mo lahat kung saan nag-invest yung company ng mutual fund. Same time, low capital requirements lang, 1,000 lang, pwede ka na mag-start. At the same time, tax exempted siya. Yung income natin, walang tax. Yan yung kagandahan sa mutual fund. So, dito sa mutual fund, ito yung mga well-known na mga company na mutual fund.
na makikita natin dito sa Roundbar platform na partner ni IMG. Pag naging IMG member po kayo, mayroon kayong 3% na wala po tayong babayaran na entry fee na sinasabi. So, kasi pag nag-direct ka sa ibang company, or like direct dito sa PhilEquity, mayroon silang tawag na management fee. So, every pasok mo ng pera, mabawasan ka ng 2 to 3%. So, depende po sa mga mutual na fund na company na pipiliin po natin. So how does a mutual fund work? Ito lang, tayo mga investor, di ba? Ikaw, nag-invest ka ng 1,000, yung sa kanya, kabila 10,000, yung isa naman 1,000,000. Pinag-iipon-ipon po yan, then yan, i-invest yan doon sa mutual fund, which is, for example, PhilEquity, yan yung management mutual fund na nag-handle ng pera natin, which is managed by fund manager. Yan, i-invest niya sa mga 10 companies, blue chip companies. Diba? And then the same time, pag kumita na yan, yung return, babalik po sa atin. Kung kumita ng 12% yan, so lahat tayo 12%. Diba? Regardless of amount na in-invest mo. Basta 12%, 10,000 yung in-invest mo, 12% nun, babalik sa'yo. Okay? So, yan, instant diversification, 1,000 mo. So, ito yung mga company na bibili. So, ito lang isa. So, yung risk level niya is mababa lang compared doon sa direct. Sa direct investing kasi, high risk siya, high return. Of course, high return siya, pero high risk din siya. Kasi in one day, pwede rin bumagsak ng 50%. In one day rin, pwede rin tumaas ng 50%. Unlike doon sa mutual fund, low risk siya kasi marami siyang company sa portfolio niya. So, ito lang, halimbawa, sa isang company, sabi ko nga mutual fund, yung 1,000 mo, marami ka ng company na bibili, hindi lang isa. Ba? So, mandyan si PLDT, Ayala, si International Container, SM, DO, Meralco, saka yung favorite natin, si Jollibee. So, pag nakita mo yung Jollibee na maraming tao, pag naka-invest ka sa stock market, mas matutuwa ka pa, di ba? Kasi kung makita yung pera mo doon. Ito. So, example po natin, ito, yung mutual fund performance. Sa mga mutual fund performance to, ginawa ko lang. Kung nag-invest ka, nag-invest ka noong year 2002, anong din? Yung NAVs noon is 4.5. So, pag nag-invest ka ng 30,000, divide mo lang ng 4.5. So, number of shares yung may ipon mo dito. So, yan yung 6,000 lalabas. Okay? So, ganun din yung 2004. Diba? So, yan, mga shares amount na naipon po natin. So, we suggest pag nag-invest kayo sa mutual fund, dapat long term. May goal po tayo. Kung para saan, yung nire-invest po natin. For example na lang ito, yung year 2019. Yung NAVs niya, naging 40.2 na siya. So, yung total investment mo, number of shares na nabili mo is 32,000 out of 330,000 na in-invest mo, di ba? So, kung bininta mo yan noong year 2019, before COVID, so yung pera mo naging 1.2 million na. So, how much you earn? Yung income mo, 957,000 ang in-income mo. Diba? Ilang percent yan? 290% yung gain mo. Diba? Kasi nag-invest ka lang ng 330, naging 1.2. So, you earn 957. Yung gain mo, kung kukumputin mo yan siya, 290% or 16.1% average per year. So, every year, tumaas yung pera mo ng 16%. So, pinag-usapan natin kanina, 12 lang, di ba? Dito, pag kinumpute mo yan, magkano? 12, 16. Yan yung inangat ng pera mo, 16%. Okay po? So, sabi nga dito, when you invest in the stock market, be certain in an uncertain time. Kasi pag tinignan mo to, scenario 1, scenario 2, scenario 3. Kasi karamihan kasi, pagka pataas ng pataas, di ba, natutuwa tayo na, ano yan,
malaki yung angat ng pera natin. Of course, ba't angat siya? Pero alin dyan yung pinakamataas na interest na na-gain? Ha? Tanungin ko kayo, pili ko nga kayo, chat nyo nga dyan kung alin yung pinakamataas. 1, 2, or 3? Ang sample natin. Meron pa ba? Chat nyo nga kung alin dyan yung may mataas na percentage return. Dyan pa ba kayo? Nata. Bang sumasagot. Okay, anyway, pag tinignan po natin yan, pagka kinumpute talaga natin yan, ito sa scenario 1, ang inangat mo ng pera mo na yan, pag nag-invest ka ng 100 pesos, sample lang, per month, consistent, so yung inangat ng pera mo, di ba, 41% over 6 months or 6.8% per month, inangat ng pera mo. Pero dito sa scenario 2, inangat siya ng 42%, di ba, or 7% per month. Diba? Pero pag nasa number 3 yan, tingnan mo. Compute mo yan. Doon sa sinabi ko kanina kung paano pag-compute ng NAPS at saka yung palit ng pera mo. Diba? So, 92.9% yung inangat ng pera mo or 15.5% per month. Diba? Kaya, karamihan kasi, pag bumaba yung stocks, hindi na bumibili. Kasi lack of financial education. Kaya that's why, financial literacy is very important. Diba? Kasi kung hindi mo talaga alam, talagang malulugi ka. Diba? Kasi bumaba, bininta mo. Imbis na bibili ka, bininta mo, di nalugi ka lalo. Diba? Instead, it is your chance para bumili dahil bumaba siya. Diba? So, Brooklyn, baka sabihin mo, ano yan, scam yung mutual fund. Diba? So, ito na lang, sabihin ko sa inyo, is invest and mutual fund. How much? 3 billion. Diba? Saan sila nag-invest? Yan. Sa Philiquity, Philippine Stock Index, saka sa Sun Life. So, 1 billion each yung in-invest nila. So, hindi ka dapat mag-worried na scam si mutual fund. Kasi batas po yan. Okay? Since year 1960 yata yan, if I'm not mistaken. So, sino po ba pwedeng mag-invest sa mutual fund? Kahit sino pwede, di ba? Ito nga, yung dating kasambahay, o kasambahay pa ba ata ito hanggang ngayon? Ni Brother Bo Sanchez, yung spiritual advisor namin ngayon. So ito, si Gina Macahilos, tinuruan ni Brother Bo na mag-invest sa mutual fund. Diba? So siya yung pinaka-unang kasambahay na naging milyonaryo sa stock market. Diba? So nabandila pa yan siya. Ipin mo, isang kasambahay kayang maging milyonaryo. Diba? So lahat posibleng maging milyonaryo. Basta alam natin kung ano yung tama. Okay? Po, so, di ba, ito, example na lang natin, where your money can grow faster. Diba? Kung mag-i-invest ka ng 100, kahit 100 lang, piso per day. Diba? Pag nilagay mo yun sa bangko, of course, lalaki yan. May ipon mo eh. So, in 20 years, meron kang 720,000. Kung sa bangko naman, of course, lalaki yan. But how much? 0.1% lang. So, 727,000 lang yung pera mo. Lagay mo naman sa right investment yan, 12% at least average. So, in 20 years, mayroon kang 2.9 million. Sipin mo yan, magkano yung difference niyan? Sa una, saka dito. So, more than 2 million yung difference niya. 2.2. Kung makapag-invest ka pa ng mas mabang panahon, may time ka pa, bata-bata ka pa. So, in 40 years from now, so meron kang 34.3 million. So, ang sarap mag-retire, di ba, na may perang ganyan. Okay po. Sabi nga, those who harness the power of compounding interest wins. Those who start early wins. More time is your greatest ally. Diba? Okay po. So, ito na lang. Bigyan ko kayo kung gusto nyo magkaroon ng 1 million, 1 million, or ano ba yung
target nyo, diba? Get rich slowly but surely. Gusto mo magkaroon ng 1 million in 5 years. Magkano ba yung kailangan mo invest? You invest, start 15,000. Diba? Kung hindi mo naman kaya, pwede mo naman babaan eh. Pero yun na lang, haba yung oras mo. Diba? So, if you plan to buy house, 1 million amount, 5 years from now, so you invest 15,000. Diba? So, yun lang kasimple. So, mayroon kang guide. Dapat alam mo yung guide mo at yung goal mo kung magkano yung amount na ini-expect mo. Like for example, educational plan ng anak mo. Diba? 10 years from now, magka-college yan, magkano ba yung estimate mo? 1 million. Yes, invest 5,000. Mayroon bang 1 million? 10 years from now. So may panggastos ka na sa educational plan, no? Anak mo or yung pang-retirement mo. Ganun din. Yeah? When you want to invest 1,000 lang, 20 years from now or 25 years from now, magre-retire ka na. O meron kang 2 million. Diba? So anyone can be a millionaire. You just need to be consistent and disciplined approach. Diba? Kasi walang magre-remind sa'yo kung kailan ka maghuhulog. Diba? So disiplina ang kailangan. Po, sana naunawaan at naintindihan. So, we go to the next concept. Ito yung sinasabi nilang money talk strategies of the wealthy. So, ano ba sabi dyan? Yung tao daw, mayroong dalawang type. Yan yung poor mindset, saka yung rich mindset. So, dyan, sa poor mindset, sabi, spend money and save what is left. And considered healthcare and insurance as an expense. Then, work hard for the money. Diba? Nagtatrabaho lang. Diba? Work hard. Diba? Para lang kumita. While dito sa kabila, diba? Save money and spend what is left. Diba? Consider healthcare and insurance as an investment. Then, let money works for them. Tanong yan, diba? The difference between them is most people the way they think. Diba? So, tanong ko sa inyo, saan ka dyan? Dito sa PM o sa RM? Kung tatanungin mo sa RM ako. Diba? Yan yung pipiliin ko. Okay po, so to elaborate more, diba, mayroon tayong sinasabing common method of savings. Ano ba yung common method of savings? Diba? Ikaw, yung sahod mo, sahod natin, binabawas agad natin yung mga expenses. Diba? So, natira, yan yung savings natin. So, problema lang yan, diba? Walang natitira. Itong formula ang gamitin natin. Diba? Kaya natawag poor mindset. Yeah? So, in order to save the right way, dapat ito yung sundin natin. Spend what is left after saving. Okay po. So, paano ba yan? Simple lang. Ipon mo na bago gastos. Parang ganito. Be God and yourself first. Yeah? Sabi dyan, yung sahod mo, 100%, dapat ang ginagawa natin, offering tayo, di ba? So, kung ayaw mo naman magbigay ng offering sa church, pwede naman sa mga charity, o kahit sa kamag-anak natin. Diba? Offering, love offering, it's a part of love. Diba? So, 10% as tithes. Then 20%, yan yung bayad natin sa sarili natin kasi tayo nagtatrabaho eh. Dapat 20% automatic kakaltas bawas sa sahod natin, bayad sa sarili mo. Diba? Then yung natira, yan yung 70%, yan yung pagkasyahin natin ngayon. Doon sa mga expenses natin. Diba? Papayarin, pagkain. So, minsan, problem, tanong, pag ganyan ginawa ko, talagang wala eh. Walang matitira. Diba? May negative ako dyan. So, dapat, alam mo ito. Diba? Mag-budget ka. Diba? Paano mag-budget? Of course. Kasi ito, tingnan mo, kailangan mong malaman kung paano i-increase yung cash flow mo. So, sabi dyan, by cutting these small amounts, diba? Mga necessary amount na expenses natin. Then if you can invest it can turn to million for your future use.
Yung mga yun na mga small amounts na habit natin, ba? Ito, soft drinks. Sampo na lang, soft drinks, di ba? Mahilig ka sa soft drinks. 25 per can yan. 2 cans per day. So, mayroong 1,500 per month. Or 18,000 per year yan. Kung in-invest mo yan in 20 years, mayroon kang 1.5 million, di ba? Sabi din, yung kape. Mahilig ka sa kape. Ay, mga Starbucks. Ilang 20 per cup yung price niyan. Di ba? Sigarilyo, kung may bisyo ka. Di ba? Sinusunog mo yung baga mo. Di ba? Mahilig ka pang mag-eat out. Di ba? Kakain sa labas. 1,000 per tuwing labas mo. Maka isang bisis ka sa isang linggo. Di ba? Pag inipon po pala natin yan, in 20 years, mayroon tayong 12.1 million. Di ba? Simpleng amount is as small amount, it can turn to millions. Di ba? Pag alam lang natin. Sabi mo yan, 12.1 million in 20 years. Eh kung ilang years mo na yan ginawa ngayon. Ha? Kung may 12.1 million ka na pala ngayon, dapat. Ha? Kung 20 years ka na nagtatrabaho at nagagawa na, mayroon kang ganito mga habit. Di ba? Yung habit na yan, yung mga habit sa bisyo, di ba? Mga vices. Pag nagkaroon ka rin ng habit ng pagsisave, di ba? Million din yan. So, saan yung piliin mo? Habit ng pagsisave o habit ng mga vices mo? Diba? Okay, so next concept po na ituturo ko is yung X-curve concept. So, ano ba yung mayroon dyan? Diba? Parang napakasimple. Dalawang line. Diba? Isang line is yung blue line is tinatawag natin na money line. Isa naman yung responsibility line. Diba? So, ano ba yung responsibility line na yan? Diba? Saka yung money line na yan. Dito, diba? Sa left side, during our younger age, diba? No savings tayo. Kaka-graduate lang natin or nakakapag-start pa lang natin ng trabaho. So, siyempre, wala tayong savings yan. Pero, we have a big responsibility. Diba? Ano may mga responsibility na mayroon tayo? Yan. Food, shelter, clothing, education, health, debts, and loan. Diba? So, dyan, mayroon tayong active income. Nagtatrabaho tayo. You work hard for the money. Diba? So, ang goal mo, dapat at the older age or magre-retire ka, dapat mayroon ka ng or what we call, dapat less na yung responsibility mo. At the same time, big savings ka na. Diba? So, big saving, naka-invest, mayroon ka ng passive income, money works for you na dapat. Pero tandaan, mayroon pa rin tayong tinatawag na meron pa rin tayong mga responsibility. Ano ba yung mga responsibility natin? Siyempre, yung pagkain natin. Shelter, clothing, di ba? Kung may mga education pa na pinapaaral, di ba? Saka yung, yung health, di ba? Naka-highlight. Kasi yan yung part ng life natin na lumalabas na yung mga sakit-sakit. So, at the same time, yung dapat wala na tayong utang. Di ba? Tanda na tayo, may utang pa tayo. Di, wala tayong peace of mind. So, okay po. So, dito, during our younger age to the older age na yung goal natin, magkaroon tayo ng big savings. Diba? Sa buhay natin kasi, diba, life. Marami palang if dyan, diba? Nakita niyo yung word sa gitna. Okay, like if. Ano yung mga if ng life mo? Diba? Isa yan. If, what if? Diba? You die too soon. Namatay ka ng maaga. Bigla, diba? At your younger age, binubuno mo pa lang yung money line mo, namatay ka bigla, disgrasya ka or whatsoever, diba? At the same time, dito sa right side naman, merong isa, what if you live too long, diba? Tumanda ka, maabot ka pa ng 70, 80 years old. So, anong gagawin mo dyan? Diba? So, dito sa left side, dapat pala, pag tandaan natin, if you die, dapat meron tayong income protection. Die too soon, di ba? Sabi nga, what if you die too soon? Dapat may income protection tayo. Yan yung income replacement natin na insurance, instant money, di ba? Kasi insurance is instant sure allowance pala yung ibig sabihin niya. Karamihan sa atin, pag narinig yung word na yan is allergy tayo, di ba? Kahit ako noon, parang pag, bibintahan naman ako ng insurance na yan. Buhay pa ako, di ba? Pero pag naintindihan pala natin yung meaning yan, it's a big help po para sa atin. Hindi lang po sa atin,
but for the family na maiwan natin. Okay po. Ito naman sa kabila, what if we live too long, dapat meron tayong investment na dyan, di ba? Kasi yung goal mo nga, when you grow old, magre-retire ka, dapat may big savings ka, at the same time, naka-invest. Naka-invest na siya. So, pag naka-invest, so mayroon ka ng passive income, money works for you na yan. Diba? So, you're living on interest. Okay po. So, ito pa pala, mayroon pa isang if ng buhay na nakaligtaan ko in between, di ba? What if you get sick, di ba? So, anong kailangan mo dyan? Dapat mayroon kang short and long-term healthcare. Diba? So, kasi kahit anong gawin natin, talagang dumadating sa buhay, nagkakasakit tayo. Diba? Kung wala tayong ganito, paano na? Mangutang na naman tayo para sa pang-hospital, which is normally yun ang ginagawa ng mga Pilipino kasi wala tayong piniprepare para sa healthcare natin. Tandaan mo, yung healthcare is the most neglected neglected investment. No? But the number one reason of family bankruptcy. Diba? So, Bro Glenn, meron namang mga program yung government eh. Diba? Meron namang pag gusto ko ng bahay, meron namang retirement, may is naman, may is naman sa private. Bahay naman, meron pag-ibig. Nagkasakit naman ako, may PhilHealth din. Tanong niyan, is it enough? Diba? May limitation po yan lahat. Diba? Yung is, sabi ko nga kanina, kung yung parents mo ngayon, tanda na kung may CCS yan, magkano yung nakukuha niya? 4.5, 4,500 lang yata. Kasya ba yun? So, napakaliit. Yung bahay, magkakaroon tayo ng bahay, of course. Pero saan? Doon sa mga low-cost housing. Diba? Doon lang yung binibigay ng pag-ibig. PhilHealth naman, not all are covered by PhilHealth. So, 20% lang yata nung total na depende. May mga package silang sinasabi. Pero ngayon, tingnan natin. Ewan ko kung tutuloy pa yung PhilHealth. Diba? So, pag-isip-isip po tayo. Diba? The government program are great, but we need to look into other means that our money can grow for our financial future needs. Okay po. So, balikan natin yung understanding the building blocks, yung concept number 1. Diba? Ano ba yung mayroon doon? Investment, emergency fund, diba? Eliminate debts, income protection, tsaka healthcare. So, in building blocks, diba? In order to have a solid financial foundation, dapat nag-start tayo sa healthcare and income protection. Kasi nga sabi ko kanina, diba? We have to protect our investment, diba? So, kailangan ba, sampo na lang, nagkasakit ka, ikaw yung breadwinner. O worst case na matay ka. Diba? Diba? Pag wala kang income protection or yung life insurance, instant sure allowance, collapse yung family natin dyan. Diba? Babagsak. Kasi bakit? Wala silang pera eh. Wala ka na eh. So, your family will have a hard time to adjust on their lifestyle. Diba? Kasi nakasanayan nila, ikaw yung active income is ikaw eh. Diba? So, ikaw yung provider ng family. So, umasa lahat sa'yo. Pag wala ka, bagsak talaga yan. Which is, in reality, talagang yan ang nangyayari. Diba? Pero kung may insurance ka, life insurance, may life insurance ka, protected sila. Your family is protected and will have a reasonable time to adjust from your absence. Diba? Kasi lahat sila mag-grocery pa rin naman yan. Kakain pa yan, mag-aaral pa yung mga anak mo. Babayad pa ng mga electric bill yan. Diba? Kung ano-ano pa. Bayad ng utang. Diba? So, dapat nauna yung dalawa. Then, okay na yan. Eliminate dates. Same time, emergency fund. Mayroon ka na dapat, yung sabi ko, 3 to 6 months. And then, investment. Okay po. So, tandaan natin, karamihan kasi dito sa abroad, mga Pilipino, pag nag-abroad, diba? Bibili agad. Ano bang nauna? Investment. Yan, bibili ng bahay, bibili ng sasakyan. Yung bahay, naka-invest ng 1 million. Diba? Yung sasakyan, naka-invest ng 40,000, di ba? For 1 million na insurance. Pero yung
breadwinner, yung tatay, wala insurance, ba? Okay po. Sana po naintindihan at naunawaan. So, in order to build a solid financial foundation, dapat naunag lagi ang healthcare and income protection. So, now, mayroon akong good news sa inyo. Diba? Ito sa solid financial blocks na to that can cover all these 4 blocks of this solid financial foundation. So, naka-cover niya yung healthcare, meron na siyang income protection, life insurance, same time, considered as an emergency fund and may investment na siya. So, yan si Kaiser. So, si Kaiser, sino ba si Kaiser? Si Kaiser is duly accredited by Department of Health. Same times, registered din siya with the Securities and Exchange Commission or yung SEC, dated June 8, 2004 as an healthcare provider with an authorized capital of 1.6 million, 160 million. Okay, so the same times, registered din siya with the Insurance Commission. Yan ang project director niya na si Dr. Lia Uy Lolo. Okay po. So, Kaiser is 3-in-1 investment. So, may healthcare siya, may life insurance siya, at the same time, may savings siya. So, ang brand ambassador niyan, si Miss Sharon Cunita. So, Kaiser have a corporate account in government side. So, nandiyan si Senate, Supreme Court, si Court of Appeal, Visa, saka Philippine Coast Guard, saka marami pang iba. Okay, so si Kaiser is, mayroon sinatawag na Ultimate Kaiser Health Builder, yung 720 plan na sinasabi. So ano ba yung 720 plan? Sabihin, 7 years ka lang magbabayad, 20 years yung coverage. So yan, 7 years accumulation period, yan yung paying period mo. Yan 13 years, yan yung extended period, and meron din siyang tinatawag na diyan, yung after 13 years, so 20 years maturity, pwede mo nang kunin yung investment mo. Kasi nga siya, investment din siya. Kaya mo naman, bata-bata ka pa, you start at age 22, so kundi yung purpose niyan is for your long-term healthcare. Yaan mo lang siya. So, mabuti mo ng 60. Or depende sa'yo, or 80 ba? It's up to you to decide, di ba? So, kagandahan kay Kaiser, kaya rin ako kumuha nito, me and my family. Kasi ito, di ba? During accumulation period pa lang, mayroon ka ng healthcare benefits na makukuha. Ano ba yung mga benefits na makukuha mo? So, yan yung annual physical examination. Di ba? So, mayroon dyan yung chest x-ray, routine fecalysis, routine urinalysis, complete blood count, di ba? CG for a member, 35 years old, and pap smear for female, diba? For 35 years old and above. Diba? Same time, pangalawa, mayroon siyang dental benefits din. Diba? Unlimited dental check-up. Ang malagay? Unlimited dental check-up, unlimited simple tooth extraction. Diba? So, unlimited hanggang maubos yung ngipin mo. Pero hindi naman only yung ngipin mo, di ba? So, once a year free dental prophylaxis, so part siya ng mga benefits mo. Okay po. So, number 3, 4, and 5, yan naman yung magagamit mo lang ito pag na-hospital ka. You can use this one. For example, sa K100, yung limit niya per day sa room and board is 1,000. So, and then benefit limit mo, hospitalization is 60,000 per year. Okay po. So, dito naman sa kanan, ito na yung sa may insurance side. Diba? So, for example, namatay tayo nagbabayad tayo 1 year pa lang or 1 month or 2 months pa lang. Diba? Covered ka na ng insurance mo. So, pag namatay po tayo bigla, waived na po yung installment natin due to death and credit life. Same time, ito po is yung plan mo is matatransfer doon sa plan hold beneficiary mo. So, you can put 4 numbers of beneficiary doon sa plan mo. Okay? So, wala na silang isipin. Fully paid na. Bayad na.
Yung 7 naman, waiver of installment and premium due to total and permanent disability. Pag nadisgrasya naman daw, diba? Nadisgrasya ka, totally disabled ka, pupuntis lang natin yan sa Kaiser, waive na rin yung waive na rin yung installment mo and premiums mo. Ba, 2 months ka pa lang, o sabi ko nga sa'yo, or 1 month ka pa lang nagbabayad, nadisgrasya ka, na-disable, waive na, wala nang babayaran kasi hindi ka na, di ba? Naputol yung paa mo, yung kamay mo, disable ka na, less na yung chance mo na makahanap ka pa ng trabaho. So, waive na rin yan. So, wala nang babayaran. Tayin mo na lang yung 20 years, makukuha mo na yung maturity amount ng investment mo. Okay, so yung number 8 naman, term life insurance coverage. Kung yung age mo is 10 to 55, covered ka na ng 20 years. Kung 56 to 60, covered ka hanggang 75 years old ka. Okay po. So yung number 9, accident and death dismemberment. So yan, pag namatay daw tayo due to accident, aksidente ka, namatay, so yung makukuha mong amount is, for example, yung plan mo is K100, yung term life insurance na nandyan is 450 times 2. So, yan yung makukuha ng family mo, 900,000. Example na natin to, isang kasamahan namin na dito sa Kaiser, na nakakuha rin ng plan ng Kaiser. Ricardo namatay. Galing sa Saudi, natamaan ng magaw na bala. Samang palad, namatay talaga siya. Yun, yung pamilya niya, nung nalaman ng kaibigan, in-inform yung family, check nyo yung plan ni Mang Ricardo sa Kaiser kung active kasi alam niya kumuha. So, nung chinek, ilang years pa lang siya nagbabayad, parang 2 taon. So, yun, nakuha ng family yung amount times 2. Diba? So, nakapag-aral pa yung anak niya, nakapagpatuloy ng pag-aaral. Okay po. So, yung number 10 naman, family assistance, ito, subject sa approval ng Kaiser. Pwede natin ipahiram yung plan natin, pero subject sa approval ng Kaiser. So, dito naman sa extended period, yung 8 to 20 years, dyan na yung time na yung pera natin is lumalaki na siya kasi meron na siyang interest. So, 10% doon sa plan mo. Yung sample mo, K100, 10% doon is every year mayroon kang 10,000. So, tumataas yan, 10,000. Then, pag di mo naman siya nagagamit, diba? So, kagandahan pa dito, pag mayroon siyang tinatawag na mga bonus pag di nagagamit. So, lumalaki talaga siya. Same time, yung health benefits mo, outpatient covered na rin siya, yung inpatient covered, yung mga pre-existing illness, lahat yan, aggravated illness, covered na lahat siya. Okay? So, 20 years, maturity period mo, pwede mo nang kunin yung pera mo. It's up to you to decide. Diba? So, ito yung mga bonus na makuha mo. Depende sa plan na kinuha mo. Okay? Kung K100, so yan yung mga makuha mo, 100,000. Itong 100,000, regardless na gamit mo yung tawag nito, nagamit mo sa hospitalization or hindi, bibigay talaga sa iyo yung 100,000. Itong long-term care bonus naman na 350,000, during paying period, pag di mo naman nagamit, so, babalik ni Kaiser 85% sa iyo. Diba? So, isipin mo yan, gano'ng kaganda yan. Binabalik yung binayad mo sa iyo. Okay? So, in total, pag kinumpute mo yan, in 20 years, di ka talaga nagkasakit, so mayroon kang 1.6 million. Ngayon, mayroon kang 3 option, di ba? During maturity date, pwede mo siyang kunin, di ba? Mayroon 3 option. Yung first, full withdrawal. Kinuha mo lahat, so wala nang matira. Siyempre, close na yung account mo. Wala nang natira. Pangalawa, partial withdrawal. Kunin mo yung kalahati, tira mo yung kalahati, di ba? Or third, i-retain mo siya. So, bata ka pa naman, di ba? So, it's up to you, di ba? Gusto mong i-retain kasi ang kagandahan yan,
It grows 10% passive income for you every year. Kasi kung, example nito, 1.6, di ba? 1.1. 10% yan, so tumataas. Around 110,000 yung inaangat ng pera mo per year. Compounded yan. So the next year, angat ulit ng 110,000 ulit. Kaya if bata ka pa kumuha, at the age of 60, meron kang 6.4 million. Sipin mo yan. Age 65, may 10 million ka. Okay? So, mayroon na rin lifetime network access for over 800 hospital and clinics and doctors si Kaiser. So, kung gusto mong makita yung mga accredited hospital and clinic, check mo lang itong website niya. So, most people consider healthcare as an expense, sabi nga nila. But wealthy people consider healthcare as an investment. So, tanong ko sa inyo, saan mo ba gustong hospital? Dito sa A or sa B? Yeah? Sabi nga ng isang successful Chinese, hukay ka balon bago ikaw uhaw. Prepare before your needs come. Saving for your retirement. Sabi pa nga dyan, pag nag-retire ka daw na may pera, apo't anak mo, pag-aagawan ka. Pero pag wala kang pera, na nag-retire ka, apo't anak mo, pagpasa-pasahan ka. Tingnan na lang natin dito, yung mga dating sikat na mga artista. Diba? Kasi nakalimutan kumuha ng healthcare, nung nagkasakit, baon sa utang, di ba, na hospital. Kasi lahat ng mga properties, pinagbebenta na. Naubos. Kasi wala hindi pinaghandaan yung healthcare nila. So, learn from other life experience and mistakes. Huwag natin silang gayahin. Dapat magkaroon tayo ng sarili nating proper healthcare. So, ito naman, pag natapos mo nang bayaran yung Kaiser mo, sabi ko nga 7 years lang, meron kakaroon ka ngayon ng card na, parang Visa card, ATM. So, ito na yung gagamitin sa hospital mo. Time certificate. Okay. Then, during PN period, mayroon kang benefit card. So, ito yung benefit card mo. Same time, kagandahan lang dyan, si Kaiser, mayroon na siyang mga branches. Si Kaiser lang sa Pilipinas ang may sariling medical center. Diba? Check nyo sa kuha niyan, si Kaiser, siya lang yung mayroong medical center. So, mayroon na yan sa Cebu, sa Manila, diba? Sa Makati. So, ang plan ni Kaiser, 10 branch per year. So, ngayon, nagka-COVID lang, medyo nantala lang yung iba. Pero ongoing yun dyan. So, now, ang tanong, how IMG can help you to achieve your dreams? So, dati, nung nakinig lang din ako dito, one of the participants, narinig ko rin yung tanong na to, diba? Paano ka ba matutulungan na IMG? So, ganito lang. Diba? Si IMG, based doon sa pinag-usapan natin kanina, IMG is also is a membership platform. So, with partners dito sa mga company na to. Gusto mo ng healthcare, nandyan si Kaiser, life insurance, nandyan si FB Life, diba? Manila Bankers, kung gusto mo naman mag-invest sa mutual fund, meron din partner si IMG. Then pag gusto mo magkaroon ng discount, diba? Discount sa mga real estate, meron din partner si IMG. Sa sasakyan, pag bibili ka ng sasakyan, gusto mo nang magkaroon ng discount, ay meron din partner si IMG. Kaya nga si IMG, they are teaching us how to save and invest. Diba? So yun yung goal natin. From saver to investor. Diba? Kung bibili ka, nagkaka-discount ka. Diba? May mga points ka. Tanong ko sa inyo, di ba, bakit kayo nagpapamember dito? Mercury, di ba? Mayroong suki card na sinasabi sa SM, di ba? Advantage card, di ba? Kasi gusto natin ng mga rewards, di ba? Mga rebates, mga points na nakukuha tayo. Ganon din sa IMG. So, pag naging IMG member ka, first na makukuha mo kay IMG is to, di ba? Yung financial education, free yan. So, may free ebook din. Member ka pa lang yan, di ba? So, ito yung mga maatinan mo, mga financial workshop. How to increase your cash flow, di ba? May debt management na dyan. Tuturuan ka ni IMG through workshop.
Lahat yan ma-access mo pag nag-member ka na. So, I will not discuss further kasi part na yan ng workshop namin. So, okay? So, ito pa. Gusto mo ng free, di ba? Mga free gifts. Diba? May mga free gifts si IMG. So, marami ka makuha. Actually, it's 35 benefits na mayroon ka. Yeah? So, gaano kaganda niyan. Gusto mo naman mag-travel around the world, diba? For free. Be in a financial industry, diba? So, pag nagturo ka ng financial education, financial literacy, kakaroon ka ng mga rewards and points na bibigay si IMG sa iyo. So, once na naging member ka na ni IMG, you will have first access, sabi ko nga kanina, doon sa mga mutual fund, ha? So, andyan na si Soldibo Fund as a mutual fund. Then, bibigay ka si IMG sa iyo ng 1,000. Bibigyan ka agad ni IMG ng 1,000 na free gifts. Diba? Member ka pa lang yan, may 1,000 ka ng initial investment sa mutual fund mo. Diba? Same time, dagdag ka lang ng 500, meron kang 50,000 na Fidelity Life. Yung parang, anong tawag nito? St. Peter sa atin. Diba? Sa St. Peter, magkano bayad natin sa per month? Ako, fully paid na ko ng St. Peter ko bago ko na nakilala si IMG. Diba? Pero si IMG, bibayad ka lang per year, 500. Di ba? May 50,000 ka na. Kay St. Peter, magkano binabayad natin? 700 yan per month. O per month yan, ha? 5 years to pay. Diba? So, dito, kay MJ, 500 lang. May 50,000 ka na. Anything happen to us, merong may iwan sa pamilya natin. Pambili ng kabaong, kape, o ano. Diba? Same time, merong memorial services na free rin, 24/7. Diba? So, free din yan. Ito pa, kagandahan, 100,000 free. Accident insurance from Manila Bankers. Member ka lang yan. Diba? IP mo yan. Ito pa, free vision care, 2 frame per year. Mayroon kang free. At kakahanap ng mga free na yan. Libre yung check-up, libre yung frame, yung bayaran mo lang yung lente. Diba? Ito pa, access sa medical center as a member, unlimited check-up, free yan para sa iyo. Yung sa family mo, discounted. Diba? So, gaano kaganda niya. Saka kung may mga business ka, diba? Pwede mong gamitin to yung Dominate Tool ni IMG. Kung gagawa ka ng Dominate Tool mo, program, magkano to? 30,000 siguro to. Or more pa. May gift pa nga eh. Then time, ito sa aking portal, ito, kumuha ko ng long-term healthcare ko, yung Kaiser. So, ang gawin yung payment ko dyan. Okay? Magandahan pa niyan, pag naging member ka, diba, sa mutual fund, no charges tayo, diba? Zero load fees forever. So, yun yung kagandahan. Sabi ko nga, kung dadirect ka sa ibang company, charge ka ng 2 to 3% na load fees. Diba? Kung magkano yun, magkano din yun. Mag-invest ka ng 100,000. So, 3,000 yung nawawala sa'yo. Sayang pa. Diba? So, ito pa yung mga free gifts. Pag gusto mong bumili ng sasakyan, may mga discount ka, di ba? Ito na lang, kaibigan namin, bumili ng sasakyan. So, nakapag-discount siya ng 90,000. Yung isa naman, 140,000, di ba? Member ka lang yan, ha? Di ba? Ito pa, sa mga non-life insurance, yung car insurance mo, makakaroon ka ng mga rebates and points or rewards. 2 to 5,000, di ba? Ganun din sa mga real estate. Itong mga real estate na partner ni IMG. Gusto mo bumili ng condo, meron ka mga discount. No? 50 to 7, depende sa real estate. Normally, nasa 2% of contract price. Okay po. Kung i-offer mo sa friend mo, kung gusto rin kumuha dito, refer mo lang sa office, yung rewards, pupunta rin sa'yo, di ba? So, maraming benefits. Nag-i-invest ka, same time, meron ka mga discount at may mga rewards ka na nakuha. Okay? So, I'd like to share you example doon sa pinag-usapan natin. Ito yung tinatawag namin na financial blueprint. Diba? So, pwede ko kayong gawa nito para guide nyo. Diba? For example natin, pinag-usapan natin kanina ba? COC, ikaw COC, age mo 30, then yung income mo monthly is 25,000. Diba?
25,000 yung income mo monthly. And then, 20%, sabi ko nga, pag i-apply nyo yung 10-20-70 rule, 20% is your bayad mo sa sarili mo, yan yung savings mo. So, yan yung i-invest mo ngayon. Diba? So, 25,000, 20% yan, 5,000. So, yan yung isi-save mo. At the same time, i-invest mo. Saan mo i-invest? Invest mo sa first level of investment mo, yung Kaiser. Diba? So, i-invest mo yung 3,500, diba? Bayad ka lang ng 7 years o pag-ipunan mo ng 7 taon. At the same time, yung sobra nitong 5,000 mo, lagay mo sa mutual fund mo. Diba? So, yung Kaiser mo is 20 years maturity period, di ba? So, 7 years, tapos ka na. So, saan mo ilalagay ngayon yung pera mo na to? Ilagay mo ngayon sa mutual fund mo, di ba? Pwede naman. Ilagay mo dito. So, invest mo ulit in 18 years. Diba? 18 years. So, in 18 years, after maturity nung Kaiser mo, 20 years, mayroon kang 700,000. So, 7 years ka lang nagbayad yan. Diba? Mayroon kang 700,000. Ito naman sa kabila, sa mutual fund mo, nag-invest ka ng 13 years, so mayroon kang 1.3 approximate. Ito naman sa taas, nag-start ka ng kasabay ng mutual fund mo ng Kaiser mo. From the first year up to 20 years, you invest 1,471. Diba? Invest mo yan, mayroon kang 1.4 million. Diba? Pag tinutal mo itong tatlo, 1, 2, 3. So at the age of 50, kasi nag-start ka ng 30, mayroon kang 3.4 million. Diba? So, gaano kaganda mag-retire na may ganyan na amount? 3.4 million. Actually, it's not enough, but pwede mong dagdagan, di ba? Along the way. So, dito naman, kung 50, ayaw mo pang kunin yung investment mo sa Kaiser, yan mo lang. So, sabi mo, the age of 60 na lang. Kasi kailangan ko yan, pag-ipunan ko para sa future healthcare mo. Meron kang 1.8 million. So, ayaw mo pa rin, age 65, healthy ka pa rin, meron kang 2.9 million. Diba? So, money workings for you na. Diba? So, sana na may naintindihan at naunawaan. So, ang tanong ngayon yan, when is the best time to invest? Kung tinanong mo, dapat 20 years ago, nag-invest ka na. Diba? So, problema yan, hindi na natin pwedeng balikan yung 20 years ago. Tapos na yan eh. So, next best time is today. Diba? Kasi time is your greatest ally. Sabi nga, you cannot save time for your future use, but you can invest it for the future you. Okay po? So, ito, challenge po sa atin, di ba? This is your challenge. You always have an excuse not to save and invest. But no matter what your excuse is, one thing is for sure, you're going to get old next year. So no matter what your excuse is, your child will grow up and enter college. And you would need money for his or her education. And yung last, di ba? No matter what your excuse is, you'll eventually retire and stop making active income. So, sana pinag-iisipan nyo po ito. Diba? Sabi pa nga ni Warren Buffett, your money can work for you. But if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Diba? So, sabi ko kanina, karamihan sa mga Pilipino hindi makapag-retire or work beyond age 65 kasi nga walang savings, walang ipon, walang investment. Pag huminto, wala nang kakainin. Diba? So now for you to be an IMG member in the right pace, diba? So I just suggest I would like to tawag nito. Pakisuyo ko sa inyo. Ito lang, join. You have to join first. Yeah? Pay one-time payment. If you're in Singapore, you need to pay 255 Sing dollar. Or if you're in Philippines, 5,500 lang. Plus 500 to have a 50K Fidelity Life Insurance. Okay? Yung second, own and secure yourself with the level 1 investment, which is Kaiser. Then third, share and
share, yeah? Help us to spread our mission to your family, friend, and to all Filipino. Okay? So if you want to connect with me, yeah, so you can send message me on my Facebook or email me on my Yahoo account. Okay, so tapos na po tayo. Mayroon po ba tayong tanong?